Hello guys! Welcome to Tess Rania's Cooking! Kamusta na kayo guys? For this time, magluluto naman tayo ng Japanese ramen. Tonkotsu ramen in particular. So guys, magluluto tayo dito sa open space para maiba-iba naman ang ating environment. So, Mai, ito na ang iyong ni-request na Japanese ramen. So, start na tayong magpa-boil ng ating tonkatsu soup. So, magpapakulo tayo ng pata ng baboy, buto-buto, at taba ng baboy. So, nag-pre-boiled na kami ng tubig. So, lagay na natin ang ating pata, buto-buto, at taba para sa ating tonkotsu soup. Pakuluan natin ang pata, buto-buto at taba ng baboy for at least 40 minutes using a pressure cooker. Pero kung ordinary casserole or pan lang gagamitin nyo, baka abutin kayo ng 1.5 hour. So, takpan muna natin ang ating pressure cooker. Kumulo na ang ating pata, buto-buto at taba ng baboy. So, tanggalin natin yung mga scams. Ayan, tanggalin natin yung mga yan. Kukunin na natin yung first soup niya. Kukunin na natin yung first soup niya, guys. Salin na natin. Salain na natin. Okay, guys. Ayan. Nag-extract na tayo ng unang soup natin. So guys, after straining, so papakuluan natin ulit itong pata, taba at mga buto-buto. Mag-a-add tayo ng 1 liter of water para sa ating second soup. Pakuluan natin ulit siya ng 40 minutes. Let's cover. So, after boiling for another 40 minutes, pwede na nating i-combine ang ating first soup sa ating second soup. So, itong first soup na to, guys, ito yung unang pinagpakuluan ng ating pata at ng ating buto-buto earlier.
So, ayan, kinumbine natin siya sa ating second soup. After combining our first and second soup, so, i-boil ulit natin siya for another 40 minutes para makuha natin ang tamang texture at lapot ng ating tonkotsu soup. So, after boiling for another 40 minutes, so kailangan nating i-drain ang ating soup para matanggal natin ang mga buto-buto. So, ayan, drain natin maigi. So, ayan na ang ating tonkotsu soup. So, di ba creamy? Napaka-creamy niya, guys. So, ayan ang ating tonkotsu soup na gagamitin later on. So, iset aside muna natin siya. So, guys, magluluto tayo ng chasu. Maglalagay tayong 1.5 cup of water dito sa ating kaserola. 1.5 cup water. So guys, ilagay na natin ang ating liempo. Then, so guys, lagyan natin na siya ng sake. Mga 100 ml. Guys, so cover natin siya, guys. So, after 5 minutes, remove natin yung mga scums niya, guys. So guys, lagay na natin yung ginger. Ayan. And then, ang ating mirin. 3 tablespoon full of mirin. So, 1, 2, and 3 tablespoon full. Then, also add, maglagay tayo ng 2.5 tablespoon full of brown sugar. Lagyan naman natin ng around 6 tablespoonfuls of Kikkoman soy sauce ang ating chashu pork and simmer for a minute. From the casserole, inilipat ko ang ating chashu pork sa isang non-stick pan and then nag-add ako ng 1 tablespoonful of sugar. So, ready na ang ating chashu pork. Set aside muna natin siya.
Gawa muna tayo ng ramen sauce. So, let's make our ramen sauce. So, maglagay tayo ng 4 cups of mineral water. So, boil natin siya for a couple of minutes. Then, add tayo ng 3/4 cup of Kikkoman soy sauce. Mix natin maigi. Then, mag-add din tayo ng 1 tablespoonful of fish dashi. Then, 1 tablespoonful of Knorr seasoning. Add 3 tablespoonful of cooking sake. Also add 3 tablespoonful of mirin. And then mix natin maigi. Simmer for a few minutes, then it's done. Set aside. Now guys, let us boil our egg. Let us boil them for 7 minutes. After boiling for 7 minutes, let us soak our eggs in cold water. Then put some ice. After a couple of minutes, we are now ready to peel our eggs. So, gawa naman tayo na ating marinating mixture para sa ating ramen eggs. So, let's put a 4 tablespoonful of sake, cooking sake, and then let's add 4 tablespoonful of mirin, and then 4 tablespoonful of soy sauce, let's also add 3/4 cup of
apple cider vinegar. And then 1 tablespoonful of sugar. Mix natin maigi. So, add naman tayo ng water around 2.5 cups of water. So, mix natin maigi. Mix well. So, ayan na ang ating marinating mixture para sa ating ramen egg. So, yung mixture natin, let's put them in a microwave oven for 1 minute. So, ready na natin siya ibuhos sa ating ramen egg or ajitama. Ajitama is a Japanese name of ramen egg. So, ilagay natin siya sa fridge for at least 8 hours. So, ito yung other toppings natin. So, nag-boil ako ng mushroom. So, itong mushroom natin, Japanese mushroom siya. Nabibili siya sa grocery store or sa Japanese store. Binol ko siya for 3 minutes. Nilagyan ko ng 2 tablespoonful of mirin and half tablespoonful of salt, iodized salt. And then, ikakat natin ang ating Japanese mushroom into julienne type cut para sa ating Japanese ramen toppings. Itong Japanese mushroom na to, ang tawag din dito, shiitake mushroom. Shiitake mushroom. So, pagka na-boil nito, para siyang, pag na-boil mo siya sa mirin and a little bit of salt, napakasarap niya. Pag hiniwa mo siya, napaka-tender. Then, maglalagay din tayo ng ating onion stalks. So, ikakat natin siya into smaller pieces para sa ating additional ramen toppings. So, guys, napakasarap niyan ihalo.
So, these are our toppings. Set aside muna natin siya. Let's go to our noodles. So, ito yung noodles na nabili ko. Actually, Japanese noodles siya. Nabili ko siya sa grocery. And then, I boiled the water. So, ilagay lang natin ang ating noodles for at least 1 minute lang. Pre-boiled na kasi itong noodles na to, guys. So, guys, after 1 minute, pwede na natin siyang i-off. I-off ang heat and then drain na natin siya maigi. Drain natin maigi ang ating noodles. So, ito na guys, ang ating ramen egg. Cut na natin siya sa gitna para makita natin ang loob. So, guys, yan. Ang ganda ng kulay, guys. So, try pa natin mag-cut ng isang ramen egg. So, yan guys. Wow! Egg pa lang, ulam na. So, ito na ating chazu. Yan ang ating liempo na minarinate natin kanina. So, ayan guys ang ating mga toppings para sa ating noodles. So, ayan ang ating egg, ramen egg, onion stalks, shiitake mushroom. So, ayan, guys. So, hello, guys. Eto na, exciting part. Maglalagay na tayo ng ating ramen sauce. Ito yung ating ramen sauce. So, guys, authentic yan. Galing Japan. So, lagyan natin ng 2 scoops. Etong ginamit ko, guys, parang 2 tablespoons each. Dagdagan natin na 2.5. So, lagay na natin ang ating tonkotsu soup. Mga 1.5 cup. Katumbas ng 3 sandok na yan is 1.5 cup. Yan. Then, lagay na natin ang ating noodles. So, lagay na natin ating noodles. So, yung noodles na ilalagay natin, dapat proportionate din siya sa sukat ng ating tonkotsu soup at ramen sauce. Then, lagay na natin ang ating chashu pork. Sarap niya guys, manamis-namis siya. Yan ang ating chashu pork, and then so we're going to add shiitake mushroom. Ay, yung shiitake mushroom niyan, guys, pagka natikman nyo, para siyang meat. Para siyang meat. Sarap.
Then, we're going to add onion stock. Yan, sarap niyan, guys. Then, of course, our ajitama or ramen egg. So, lagay na natin ang ating ramen egg. Then, of course, hindi dapat mawala ang ating nori. Pwede kayo maglagay ng Japanese nori or Korean nori. So, yung nori na yan, mabibili nyo yan in any grocery store. So, yan na guys, ang ating tonkotsu ramen. Wow, ang sarap guys. Kakain na ako. Naku, sana matikman nyo to. So guys, shoutout nga pala yung taga Toyota Pasig na sina. Hello guys, I hope you're doing fine. Na sila Hazel, Lars, and then Lala. Hi Lala. Camille, Jonah, Ria, Pebi, and of course Monica. Hello sa inyong lahat. Taga Toyota Pasig sila. Sa insurance section sila. Sa car insurance. Hello guys, ulitin ko Guys, si Hazel, Lars, Lala, Camille, Jonah, Ria, Pebi, and Monica. Hello guys. Ingat kayo Watch for my vlog, may ramen vlog. Thanks for subscribing. So, tikman na natin guys ang ating ramen. Tikman na natin, ayan. Ating soup guys. Na natin guys. Sarap-sarap. Grabe. Sarap. Mukha akong noodles guys. Rice day noodles natin. Ang dami. Sarap. So, tignan natin ating cashew guys. Cashew. Guys, nako. Parang nasa Japan. Grabe. Ang sarap talaga. Ito naman, ingredients pa lang Using na. Ang sarap guys. And then, ito ating toppings ng shiitake mushroom. Fresh na fresh yan guys. Binili ko pa yan. Sa Japanese store. Sarap guys. Para pa lang mix na, no? Ang sarap. And then, yung aking binabad na ajitama or ramen egg. Ang sarap ito guys. Grabe. Ito pala, busog ka na. Sarap ito, sarap. Guys, wala akong masabi. Guys, matrabaho talaga to gawin, pero napaka-satisfying in the end. So guys, try nyo to. Alam nyo naman ang presyo ng mga ramen. Sobrang mahal. So, bakit mahal? Kasi, maraming procedures na dinadaanan. So, pero at the end, pag kayo gumawa nito, makakamura pa kayo. At may enjoy nyo ang inyong Japanese ramen. So, guys, I hope you enjoy my vlog. So, thanks for watching. Please try this recipe. I'm sure you will love this. Thanks. Bye. See you in my next vlog.